Hello sa inyo mga idol. Tawagin niyo na lang sana ako sa pangalang Rose. Uunahan ko na kayo. Hindi ako maganda. At mas lalong hindi rin ako sexy. Ako yung tipo ng babaeng dinadaan-daanan lang. Hindi ligawin, hindi pansinin. Kaya nung magkaroon ako ng boyfriend na si Eman, parang isang malaking milagro na yun sa akin. Dahil sino ba naman ang magkakagusto sa isang matabang tulad ko, di ba? Kaya halos lahat binigay ko. Huwag lang niya akong iwan sa bandang huli. Di bagay, ang pangit. Ano kayang pwede dito? Tagal naman nun. Rose! Ano ba? Ang tagal mo naman! Sandali lang. Di pa ako nakakapili ng susuotin ko eh. Ay, naku! Kahit ano na lang ang isuot mo, te. Itong blouse na lang kaya. O, ayan, o. Bagay naman sa'yo eh. Bagay, ayoko niyan. Kitang-kita yung braso kong pangmato, no? Laki-laki, oh. O, ito na lang t-shirt mo. O, ayan. Hindi na masyadong halata yung braso mo, di ba? Sis naman, fitted yan. Eh di bilbil ko naman yung na-expose. Eh kung magsusuot ka na lang kaya ng sako na balot yung katawan mo, eh di wala nang papansin sa'yo, di ba? Ay nako, palibasa kasi, hindi mo nagigets eh. Siyempre may boyfriend na ako. Kailangan ko nang mag-ayos para hindi naman siya mahiya kapag kasama niya ako. Paano ko naman magagawa yon kung lahat ng damit ko extra large? Konti na lang, triple XL na ako eh. Grabe ka naman. Eh ano naman ngayon kung chubby ka? May iba nga dyan, ang ganda ng katawan pero pangit naman ang ugali. Eh mas mabuti nang maging mataba pero maganda ang ugali. Saka, bakit mo ba iniisip na nahihiya si Eman kapag kasama ka? Girlfriend ka niya. Mahal ka nun kahit ikaw na ang pinakamalaking babae sa mundo. Eh paano kasi? Parang hindi ko na nararamdaman eh. Alam mo, feeling ko ayaw niya na sa akin. Sa tuwing gusto kong lumabas, ayun, lagi siyang may dahilan. Eh baka naman may valid reason siya. Valid reason? Valid reason ba yung tinatamad kang lumabas o kaya may pupuntahan sila ng kaibigan niya? Ano ko ba, parati na lang kasi ganun. Kausapin mo na lang muna siya. Kausapin mo ng masinsinan. Eh baka nga kasi may pagkukulang ka na hindi mo rin napapansin. O di kaya may mali na sa relasyon nyo kaya ganyan yung nangyayari sa inyong dalawa, di ba? Ina nga, mamaya kakausapin ko siya. Balik ka nga dito. I missed you. Kanina ka pa ba? Hindi naman. Kakarating ko lang halos. Ano, tara na. Nagugutom na ako eh. Sandali lang. Bakit? Nakipagkita lang ako dahil may gusto kong sabihin sa'yo. Ano yun? Maghiwalay na tayo. Ano? Bakit? Gusto ko lang kasi magkaroon ka ng oras para sa sarili mo. Napapabayaan mo ng sarili mo. At habang tumatagal, mas lalo akong tumataba. At hindi na nagiging palayos eh. Rose, ayoko lang na masaktan ka sa sasabihin ng iba kaya ako to ginagawa. Naisip ko lang na… Teka lang. Lilinawin ko lang nakikipaghiwalay ka sa akin dahil lang sa pagkataba ko? hindi naman sa ganun. Ginagawa ko naman to para sa'yo eh. Ayoko lang na makakampante ka na sa sarili mo porket may boyfriend ka. Physical appearance is very important. At tulad ka ng sinabi ko, ayoko lang na masaktan ka sa pwede mong marinig sa iba. Teka lang, Eman May iba ka na ba? Wala. Ang gusto ko lang magkaroon ka naman ng panahon para sa sarili mo. Change yourself, Rose. Do it for yourself kahit huwag na lang para sa akin. Alam mo, hindi ko alam kung maiiyak ba ako dahil sa pakikipaghiwalay mo sa akin o dahil sa panlalait na sinasabi mo. I'm sorry. Pero ito ang totoo at gusto kong malaman mo yon bago pa mahuli ang lahat.
Gustuhin ko man nagalit ang maramdaman ko sa ginawa sa akin ni Eman. Pero sa bandang huli, wala. Humagulgol pa rin ako sa pag-iyak. Sanay naman ako malait pero iba pala talaga kapag sa taong mahal mo nang galing. Kaya simula noon, ikinahiya ko ang itsura ko. Kapag nagpapapicture, mukha lang. Hindi ko pinapasama ang katawan ko. Then after few months, may nakachat ako sa Facebook. Si Martin. Hindi ko alam kung yun ba talaga ang totoo niyang pangalan pero halos matagal-tagal na rin kaming nagkakausap. Mula sa chat hanggang sa nagkabigayan na nga kami ng mga personal numbers. Ba't kaya ito tumatawag? Sapitin ko na nga lang. Hi! Hi, ba't ka napatawag? Gusto ko lang malaman ng boses mo. Maganda pala, no? Sus? Nambola ka pa? Uy, hindi Hindi bola yun. Bagay na bagay sa boses mo yung profile picture mo. Ikaw yun, di ba? Oo naman. Ang cute naman. Pero, bakit walang full body yung mga pinopost mo? Trip ko lang. Ganun ba? Sige, okay lang. May tatanong sana ako sa'yo pero huwag ka sanang magalit o may lang sa akin, ha? Oo naman. Ano ba yun? Pwede ba tayong, pwede ba tayong magkita? Kung gusto mo lang naman. Bakit gusto mo? Wala lang. Gusto ko kasi na maging magkaibigan tayo sa personal. Okay lang ba? Pero kung ayaw mo, okay lang sa akin. Pwedeng wag na muna. Sure, walang problema. Medyo ang pangit nga naman kung mag-meet agad tayong dalawa. Sorry, sana hindi ka mailang sa akin. Hindi naman. Ikaw talaga. Baka nga ikaw pa ang tumigil sa pakikipag-usap sa akin eh. Bakit ko naman gagawin yun eh? Nakaka-proud nga na may nakaka-chat ako na kasing ganda mo. Feeling ko mas maganda ka pa sa personal. Hindi Sige na Martin, may gagawin pa kasi ako eh. Chat-chat na lang Okay, bye. Bye. Oh, bakit hindi ka pumayag? Kasi, alam ko naman na kapag nakita niya ako sa personal, bigla siyang magdadahilan na may pupuntahan o di kaya pagkatapos nun, auto-block na ako. Kasi hindi naman talaga ako maganda eh. Ano ka ba? Grabe ka naman sa sarili mo, te. Ano ba? Posible kaya mangyari yun. Tingnan mo yung ex-boyfriend ko. Iniwan ako sa rason na tumataba na daw ako. Diyos ko naman ganito ba talaga ang mundo? Ang importante lang yung itsura. Kapag maganda o gwapo ka, in ka sa lahat ng bagay. Kapag maganda ang katawan mo, lahat ng lalaki magkakandara pa sa'yo. Alam mo, hindi naman lahat ng tao dito sa mundo katulad ng mga nakikilala mo sa chat. Hindi lahat katulad ng ex-boyfriend mong OA sa pagiging judgmental. Makakahanap ka din naman ng taong nagmamahal sa'yo. Imposible nga yun eh. Love is conditional, Lisa. Alam ko yun dahil naranasan ko na yun. Kaya hindi ako naniniwala sa bagay na yan. Sa bandang huli rin naman, pumayag ako makipagkita kay Martin. Nagsuot pa nga ako ng magandang damit para magpa-impress sana. Kaso ang ending, hindi rin naman niya ako sinipot. Actually, medyo ina-expect ko na rin na mangyayari iyong bagay na yon. Umasa lang ako na hindi siya katulad ng ibang lalaki na paasa. Mabuti na nga lang at hindi ko hinayaan ang sarili kong madalas sa mga sinasabi niya sa akin. Itinuloy ko ang buhay ko. Chat dito, chat doon, hanggang sa nakilala ko nga itong si Joed. Nagatrabaho bilang chef sa isang barko. Gwapo at maganda ang katawan. So, si atin yung girl hindi umasa na magkakaroon ng level up ang pag-uusap namin. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang ako na inaya niya akong magkita.
Dahil sa medyo makulit siya, umayag na rin ako. Hindi nga ako masyadong umasa na sisiputin niya ako tulad ng ginawa sa akin ng dati kong katsyat. Ano nga ulit yung trabaho mo? Chef sa isang barko. 3 months lang ako tapos aakit ulit. Then another 9 months ulit ang ilalagi ko sa barko. Ah, so magaling ka magluto. Ako naman magaling kumain. Parang hindi naman. Okay ka naman ah. Hindi ka naman pala ganun kalaki tulad ng mga sinasabi mo sa chat. Sus, ito naman niloloko mo lang ako eh. Hindi ah. Sa totoo nga niyan, kinabahan na ako kanina. Akala ko kasi hindi ka na darating. Baka inisip mo na may gagawin akong kalokohan sa'yo. Well, actually, naisip ko na rin yan, no? Mabait kaya ako. Takot ako sa karma. Kwentuhan mo naman ako tungkol sa family mo. Well, separated na yung parents ko. Iniwan kami ng papa ko tapos ang mama ko naman nasa ibang bansa. 2 kaming magkapatid pero pamilyado na yung kuya ko. Kaya ako na lang talaga halos mag-isa. Kung gusto mo, idagdag mo ako sa buhay mo. Bilang isang kaibigan para hindi ka na mag-isa. Nusus? Baka naman napipilitan ka lang. Kasi magkakaroon ka ng kaibigan na pangit at mataba. Bakit ganyan ang tingin mo sa sarili mo? Paano naman kasi? Yung ex-boyfriend ko nakipag-break siya sa akin dahil sa pagiging mataba ko. Tapos dati naman, may namit akong guy. Tapos nung after namin magkita, hindi ko na makontak. Kaya parati kong iniisip na lahat na lang na mamimit kong tao, ang tingin sa akin, mataba at pangit. Kaya naman pala eh. Pero wala ka naman dapat ikahiya eh. Ang pagiging maganda ng isang tao, hindi nababase yan sa panlabas. Sa pagiging mabuti niyang tao. Wait lang ah. Sasagutin ko lang tong tawag. Okay. Hello? Oh, nandyan nga yun. Bakit? Ha? Bakit? Saan napunta yun? Sige, papunta na ako. Bye. Rose, sorry pero kailangan ko na kasing umalis eh. May emergency sa bahay. Emergency? Oo, emergency. Okay. Promise, babawi ako next time. Mauna na ako. Bye. Pagdating sa mga pakikipag-date sa unang beses, feeling ko medyo expert na ako. Kung di ka sisiputin, nandyan ang mga phone calls or kunwari may emergency para makapuslit ng takas. To be honest, na-disappoint ako kay Joed. Sa flow kasi ng usapan namin, akala ko matino siyang lalaki. Maayos kausap. Pero sa ginawa niya sa akin that night, nagbago ang tingin ko sa kanya. Mga idol, to my surprise, biglang nag-chat ulit sa akin si Joed at gusto ulit makipagkita. Gusto raw niya kasing makabawi doon sa una naming naging date. Medyo nakonsensya pa nga ako dahil pinag-isipan ko pa siya ng kung ano-ano tapos yun pala, matino siyang kausap. Dumalas ang pagkikita naming dalawa ni Joed, kaya unti-unti ring gumaan ang loob ko sa kanya. Pero syempre, lahat ng saya may katapusan. Anong oras pala yung alis mo bukas? Mga 8 ng umaga. Ingat ka ha. Salamat. At ikaw, ingat ka rin. Sana kahit na nasa barko na ako, mag-chat ka pa rin sa akin. Kahit wala akong signal, chat ka lang. Tapos kapag may signal, tatawagan kita agad. Talaga? Tatawagan mo ko? Oo naman. Hindi naman dahil sa aalis na ako, hindi na tayo pwedeng maging magkaibigan. Doon nga masusukat kung hanggang saan ang pagkakaibigan natin. Pero sana pagkatapos ng 9 months at bumalik ako ulit, nandyan ka pa rin. Sige, sana mabilis lang yung 9 months no, para magkita tayo ulit. Mamimiss ko yung mga luto mo. Sige, sa susunod na pagbalik ko, lulutuan kita ng mas marami at mas masarap para di mo talaga makakalimutan. Oo nga pala, huwag ka nang sumama bukas para ihatid ako. Ba't naman?
Malulungkot lang ako eh. Ayaw kitang makitang malungkot kapag umalis ako. Baka mamaya, hindi ko mapigilan. Lumungoy ako sa dagat pabalik sa Maynila. Ikaw talaga? Sige, kung yan ang gusto mo. Pero sabihan mo ako kung kailan ang balik mo, ha? Para naman masundo kita. Siguro naman papayag ka na dun. Oo naman, yun nga yung gusto ko eh. Ikaw agad ang una ko makikita pagdating ko. At kapag bumalik ka, mas magiging payat na ako. Ikaw ang bahala pero kung ako ang tatanungin mo, wala akong pakialam kung anong waistline mo. Ang mahalaga sa akin, isa ako mabait na kaibigang tulad mo. Thank you talaga, Joed, ha? Dahil hindi mo pala ako hinusgahan. Tulad nung ginawa sa akin ng iba. Alam mo, dahil sa'yo, naisip ko na meron pa pala talagang taong tulad mo dito sa mundo. Hindi na ako umasa na magkakausap pa kami ulit ni Joed. Siyempre, ilang buwan din siyang nasa barko. Kaya nagdesisyon akong hindi na maghintay sa kanya. Pero kahit kailan talaga, parating niya akong ginugulat. Dahil sa tuwing nagkakaroon siya ng signal, tinatawagan niya ako. At nang nakababa na siya, ako ang una niyang tinawagan para makipagkita. Naging ganon ang setup namin. Parang kami pero hindi. Sweet pero hindi magjowa. At dahil sa hindi naman ako sanay sa ganon, unti-unti na akong nagparinig. Alam mo, grabe yung isang kaibigan ko. Bakit? Ano ba naman? Ang manhid kasi nung nakadate niya. Na hindi man lang no napapansin na may gusto sa kanya yung kaibigan ko. Kahit anong effort ang ginagawa o pagpaparinig, wala, tedma pa rin. Mahirap talagang ma-inlove sa taong manhid, no? Tama naman ako, diba? Tawa-tawa ka dyan. Kung sa'yo, ma-inlove ako, mararamdaman mo ba? O, bakit sa akin? Sample lang naman. So ano nga, mararamdaman mo ba? Ano ba? Depende sa sitwasyon. Ganun. Naman depende sa sitwasyon. Ang hirap naman kasing mag-assume, di ba? So ang tendency, hindi ko na lang papansinin yung mga ginagawa mo. Malay ko bang nagiging sweet ka lang na kaibigan, di ba? Yun na lang yun, hindi ka magtatanong. Hindi. Bakit naman? Teka lang. Bakit sa atin na napunta yung usapan? Nagtatanong lang, nagtatanong. Alam mo, ang cute mo talaga, no? Tara na nga, kumain na nga lang tayo. Baka kasi nagugutom ka na kaya ganyan na yung mga tanong mo. Nagdala ako ng pagkain. Tara, kain na tayo. Teka lang, kamusta pala yung naging buhay mo sa barko? Anong ginawa niyo ron? Ayun, medyo nakakalungkot. Puro luto lang naman yung ginagawa ko dun eh. Oo nga pala, may kukwento ako sa'yo. Ano yun? May kasamahan ako sa barko. Nagtanong siya tungkol sa love life ko tapos ang ginawa ko, pinakita ko yung picture nating dalawa. Talaga? Anong sabi nung kasamahan mo? Ang cute mo raw. Ikaw ba? Nakukyutan ka ba sa akin? Oo naman, sobrang cute mo kaya. Siyempre, lahat ng big cute, no? Ayan ka na naman eh, binababa mo na naman yung sarili mo eh. Rose, maganda ka. Kung hindi makita yun ng iba, so what, di ba? Basta ako, may nakikita ako magandang babaeng nasa harapan ko ngayon. Alam mo, kumain ka na nga lang. Duduling ka ni. Nakakakilig, di ba? But sad to say, hindi yon ang inaasahan kong sagot. Kaya naisip ko that time, wala siguro tong plano na seryosohin ako. Kaya ang ginawa ko, dahan-dahan akong lumayo. At nang sumampa siya ulit sa barko, dito ko tuluyang ginawa ang plano ko. Ang kalimutan na lang siya. Ano naman yun? Sandali! Sandali nga lang eh.
Joed? Ay, pwede bang pumasok? Oo naman, pasok ka. Buti na lang, nandito ka lang sa bahay. Pwede ba kitang yayain kumain sa labas? Namiss kita kakwentuhan. Para na rin makapag-usap tayong dalawa. Sige, wait lang. Magbibihis lang ako. Sige, Teka lang pala. Bakit mo nga pala ako inaayang kumain sa labas pwede naman tayo mag-order na lang. mas gusto ko sa labas eh. Oh, okay, sige. Bibilisan ko lang. Sige lang. Salamat sa dinner, tita. Nag-abala ka pa. Wala yun. Tagal din ako nawala eh. At ikaw, tagal ka rin hindi nagparamdam. Anong nangyari? Ha? Ano kasi? Kasi ano? Bakit bigla ka na lang na hindi nagparamdam? Hindi kita makontak. Hindi mo sinasagot lahat ng chats ko sa'yo. Pati na rin yung Facebook account mo naka-deactivate. May boyfriend ka na ba kaya nilalayuan mo ko? Wala! Pero bumalik yung ex-boyfriend ko. Hatid sundo niya ako sa office pero hanggang doon na lang yun. Hindi ko na siya mahal. Yun ba yung dahilan kung bakit hindi ka na lang bigla nagparamdam? Hindi yun yung dahilan Gusto mo pa talagang malaman yung totoo? Oo naman. Importante yan para sa akin. Okay. Sige, sasabihin ko na yung totoo. Joed, habang tumatagal na magkasama tayong dalawa, sa totoo lang, nahuhulog na ako sa iyo Pero alam ko naman na hanggang kaibigan lang naman yung tingin mo sa akin Bakit mo naman nasabi yan? Naaalala mo ba yung huli kitang tinanong kung makikipag-meet ka pa ba sa iba at sinagot mo oo? Doon, naging malinaw sa akin. Kaibigan lang talaga ang tingin mo sa akin. Kaya naisip ko na hanggat maaga pa, iiwasan na kita. Hanggat hindi pa ako ganong nasasaktan. Natakot kasi akong ma-reject. Parehas pala tayo nung iniisip eh. Ano? Akala ko kaibigan lang din ang tingin mo sa akin. Akala ko na friendzone ako sa'yo. Natakot ako na malaman mong may gusto ako sa'yo kasi naisip ko na baka layuan mo ako. Ayaw kita mawala sa akin. Pero ano ka ba? Ang dami kong ginawang pagpaparamdam sa'yo para lang malaman mong may gusto ako sa'yo. Sa tuwing tinatanong kita tungkol sa love o tungkol sa ating dalawa, ayun, umiiwas ka. Hindi mo ba nahahalata yun? Ang manhid mo talaga no? Hindi ko kasi iniisip na magkakagusto ka rin sa akin. Natatakot ako magtapat sa'yo dahil natutorpe ako. Sana man lang sinubukan mo. Hindi mo alam kung hanggang kailan ako naghintay na maramdaman mo lang yung nararamdaman ko para sa'yo. Sorry. Natakot lang kasi talaga ako na magbago yung pakikitungo mo sa akin. Sa totoo nga niyan, noong 5 months kang hindi nagparamdam, di ako mapakali nun. Gustong gusto ko na nga lumungoy sa dagat para puntahan ka eh. Baka kasi kung ano yung nangyari sa'yo. Sobrang namiss kita. Namiss din naman kita pero akala ko kasi yun yung pinakatamang paraan para hindi na ako masaktan. Alam ko yun at naiintindihan kita sa parting yun. Pero teka, anong ang manhid ko? Naalala mo nung binigyan kita ng gift ng Valentine's Day? May nakasulat na I love you dun Oo nga no. Parang pala tayong mga ewan nun eh. Pareho tayo ng mga iniisip sa isa't isa. Ikaw iniisip mong manhid ako at ako naman, akala ko na friendzone ako sa'yo. Oo nga Kakatawang alalahanin. Nasayang yung ilang buwan dahil lang sa mga iniisip natin. Pero ang mahalaga ngayon, alam na natin kung ano ang nararamdaman natin para sa isa't isa. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya na malaman na mahal mo rin pala ako. Ako rin. At dahil sa malinaw na sa atin ang lahat, pwede na ba ako manligaw sa'yo ngayon? Sige. Ay, salamat. Pinasaya mo talaga ako ngayon. Sulit lahat ng pagtitiis ko at paghihintay para lang makita kita ulit. Huwag kang mag-alala. Ngayong nandito na ako, sobrang babawi ako sa'yo.
kaming mga tanga, no? Puro hulaan at maling assumptions ang nangyari. Tapos, sa bandang huli, in love pala sa isa't isa. Ang sarap pala sa feeling na may nagmamahal sa'yo ng totoo. Yung pagmamahal na walang halong panghusga. Mahal ka mula ulo hanggang paa. At kay Joed ko lang pala yun mararanasan. Sa isang taong nakilala ko sa chat. Sa mundong sinasabi nilang walang forever. Pero sa tingin ko, kapag para sa'yo talaga, mismong panahon na talaga ang gagawa ng paraan para mahanap mo siya. Sa ngayon, nasa barko pa rin si Joed, pero pagkalapag niya, itutuloy na namin ang kasal. Hindi ko alam kung anong magiging next step namin pagkatapos nun, pero excited ako. Excited na makasama ang taong mahal ko sa mga darating na araw sa buhay naming dalawa. Thank you sa pagbibigay ng oras na mabasa itong liham. God bless you all, mga idol. Yours truly, Rose. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email. dearifmstories@gmail.com. O di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.